Kaya hindi na din ako nakapa-opera kasi sabi sa akin hindi na daw ako matagal at iisip ko po minsan na magtigil na lang kasi Anong masasabi mo kay papa mo? Sana na po magpagaling. Ayun, welcome back po sa aking YouTube channel mga kalingap. And Coach Roy Vlogs nga pala. At sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Coach Roy Vlog. And kasama ko po ngayon si Coach Ralph Pitt. Ayan. Yan. And kami po ngayon dalawa ang kaming dalawa lang ngayon magkasama dahil sila po busy sila sa mga kanya-kanya nilang vlog. So, ayun, mayroon po tayong pupuntahan na isang pamilya. Alamin po natin guys yung kanilang kwento. So tara guys, let's go! Saan yung daan? Dito? Dito. Ito yung bahay. Saan? Dito. Ano siya? Tao po. Tao po. Ay, dito yung parang kalalabas lang nyo guys sa sa school. Pwede kang paalam lang kayo kung pwede kang i-vlog para po sa inyo. So ayun, ako po si Kalingap Roy. Yan, Kalingap Roy and si Kalingap Coach Ralph. Ano po kami, member kami ng Team Kalingap. Yes, siguro napapanood mo naman yata yung mga Team Kalingap. Yes, kung may ka sa mga kay Kalingap Rob, kasamaan po kami niya. So may nakapagturo sa amin, nakapag-repair sa akin na may karapat dapat kayong tulungan dahil siyempre siya si Sir Ruben, teacher siya na-worry siya sa inyo kasi may kapatid ka kasing estudyante niya. So siguro naging estudyante ka rin niya ni Sir Ruben. Naikwento niya sa akin na kailangan niyo daw ng tulong kung kabit. So ibigay ko ito sa iyo. Maikling lang to. Sipit mo na lang sa kanya. So anong pangalan mo, Bibi? Jasmine po. Jasmine. Ilang taon ka na pala, Bibi? 15 po. Ilang kayong magkakapatid? 5 po. Nasaan sila? Nandiyan po, tapos si kuya po nasa simbahan po, tapos si ate po nagtatrabaho. Okay. Kapatid mo to? Opo. Palabas kami dito. Tabi ka kay ate mo, dali na. Anong pangalan mo, Bibi? Ariam. Ariam. Nag-aaral ka pa? Opo. Pang umaga? Pang umaga ka? Maghapon po. Maghapon na rin siya. Ilang taon ka na, Bibi? 7 po. 7. Yung iba, yung mga kapatid mong iba? Yun po. Tapos si kuya po nasa simbahan, si ate po nagtatrabaho. Anong oras ang out ni ate mo? Mga gabi po. Gabi pa. Nag-aaral din si ate mo? Nag-aaral din si ate mo? Di na po siya nag-aral, nagtrabaho na lang po siya kasi para po makatulong po sa amin, para pang-gusto sa amin. Bakit anong na ni papa mo ngayon? Anong lagay ni papa mo? Hindi na po nakakalakad, hindi na po nakakaupo. Na-stroke si papa mo? Na-aksidente po sa trabaho. Anong trabaho ni papa mo dati? Construction po. Ilang kayo nag-aaral? 4 po. Tapos si ate mo ang nagpapaaral sa iyo? Apo. Ang sipag niya, bro. Ang sipag sinacrifice niya yung sarili niya para pag-aralin yung mga kapatid niya. Pero sa tingin mo gusto pang mag-aral ni ate mo? Opo. Kaso nga kumbaga kapos na wala nang walang magpapaaral sa inyo kapag nag-aaral siya So paano yung pang-araw-araw niya? Siya na yung nagbibigay sa inyo ng baon si ate mo? Opo. Paano pala yun? Kuwari, nung hindi pa nagtatrabaho si ate mag-aaral pa. Sinong sa inyo? Tumutulong sa inyo? Nung wala pang tita po namin. Ilang taon na ba si papa mo na bedridden?
2022 po ata yan. So, simula nun talaga, di na siya nakakaba. Apo. 2022, di 3 years na. 25 na, di ba? Si Tila Tita mo na talagang tumutulong sa inyo. Apo. Kumusta man nakakapagkain mo kaya araw-araw? Apo. Ayos na. Sibo. Tapos, kumusta naman pala yung ano nyo? Yung, ikaw, kumusta pag-aaral mo? Okay man po. So, grade 10, balak mo next year, tutuloy ka pa? Ano, syempre, mga babae kayo, at si papa mo nakahiga na lang. Sino yung naglilinis sa kanya, nagpapalit ng damit? Sila kuya po. Yung mga lalaki mong kapatid. Kasi ang naging dahilan kasi kung bakit kami nandito, dahil dun sa isa mong kapatid na lalaki, na hindi na daw siya nagpasok ngayon dahil gusto mong bantayan yung papa mo. Meron? Yun po. Yung lalaki. Nasaan siya? Pwede mong tawagin? Para mas maganda sana, dito rin siya, di ba? Kumusta pala yung pag nagpapasok kayo na nagko-commute kayo, na may service kayo, ano? Ano po, minsan po nalakad po kami kasi po wala po kami, nauubos na po yung budget namin. Ay siya. Medyo malayo-layo yun, di ang ginagawa nyo. Maaga kayong nagising yan kapag kung sakaling wala kayong baon. Maaga-aga kayong nagising. Opo. Grabe guys yung sitwasyon nila kasi wala na din yung mama mo. Opo. Tapos ang nagbubuhay sa kanila is yung ate niya na nagtigil po sa pag-aaral dahil yun na nga trabaho para may maibigay na baon sa kanila. Kumusta hindi namin si papa mo? Pwede namin makita si papa mo? Kasi nabanggit mo din, di ba, na siya, na nagkasakit. Oo, nagkasakit si papa mo. So gusto din namin malaman kung anong kalagayan niya ngayon. Oo, sitwasyon. Tara. Okay lang ba? Okay lang. Yan tayo, magandang hapon po. Si Kalingap Roy po. Sa ngayon po is Coach Roy Vlog pa po ako. Yun. Okay na tayo, kahit nakahiga ka lang po, okay na po. Ayun, ulit. Okay na, bibing mic. Magandang hapon ulit tayo. Si Kalingap Roy po and Kalingap Coach Ralph. Membro po kami ng Team Kalinga po. Yes po, ni Kuya Bal Santos. Kalinga Prab. Yes. Dito po kami tayo para kumustahin ka po. Kung ano. Salamat po. Kasi tayo may nakapagsabi sa amin yung kaibigan po ni Kalinga Proy na daw po, na parang may kailangan ng tulong po kasi. Parang dapat din pong tulungan. Kaya napapunta po kami dito kahit medyo late na. Gabi. Salamat po. Lagi po kami busy. Good afternoon. Nagka-oras din. Magandang hapon Ang po. po kasi niyan, yung anak niyo daw na isa, na student ni Sir Ruben is hindi na pumasok. Siya po. Anong pangalan po nun? Adrian po, ando po. Adrian. Ito. Naiso si Adrian. Adrian, halika dito. Labas ka dyan sa kurtina. Halika na. Huwag ka na maya. Dito ka lang kay Papa mo. Hindi ka nasalita, Adrian. Hindi ka man magsasalita. Pakita ka lang sa. Yan. Diyan ka lang. Huwag mong takpan si ate. Mga Kalingap, ito po yung anak ni Tatay Art na... Anong pangalan mo nga ulit? Adrian. Anong mo na? Anong grade mo na? 7. Grade 7. So, Tatay Art, bakit tumigil, ano pong dahilan at tumigil sa pag-aaral? Minsan po kasi siyang naasikaso sa akin pag wala yung si kuya niya. Kaya hindi na rin siya nag-aral. Pero tay, sayang tay kasi batang-bata pa. Kaya nga po, pinipilit ko nga pong mag-eskwela. Ayaw man na din po mag-eskwela. At minsan po talagang kapos sa pangangailangan ng pinansyal sa mga pag-school nila. Okay. Pero tay, sige. Pero tay, siyempre po din po kami curious din po. Anong nangyari po tay, ba't nauwi ka po sa pagiging bedridden? At sabi daw po nila, dati ikaw daw po talaga yung nagtatrabaho po sa pamilya niyo. Madaming aksidente po sa construction, sa trabaho sa motor. Tapos yung dito lang po sa namin, diyan lang po ako na yung panghuling aksidente ko. Yung pinakuli po. Diyan lang po bumagsak sa tabi. Alin po tayo yung mga hindi nyo na po nagagalaw talaga? Alin po yung mga hindi nyo na nagagalaw? Ito po, ganito na po ito.
Tapos yung paa niyo po. Ito po, di na po ito ka. Hindi na po, ganyan lang po yan. Yung Pero may buhay pa po siya. Sige na po tayo, huwag na pilitin tayo. pinakataas ko lang po, ganito lang. Sige tayo kahit. Oo, huwag na tayo pilitin, ano. Tapos natakig na po yan, ano ko. Tay, anong ano, ganito na, ano pong masasabi mo sa mga anak mo ngayon? Ano po, ng pagbuti na lang po nilang kanilang pag-aaral hanggat meron pong kahit papaano po na kung ano po ang meron na ano po, magsikap na lang po sila para sa kanila rin po ang pag-aaral na yan. Kasi po yun para di naman po yun sa kanila pag-aaral nila. Alam ko tayo na nakikita ko sa mga mata ng mga anak mo. Hindi man nila nasabihin sa iyo ng direct, pero alam ko na naaawa siya sa kalagayan niyo. Siya nga po na ano din po ako kasi po dapat ako nag-aalaga sa kanila, ako pa ang inaalagaan nila. Kung kailan tayo tanungin po, kumusta naman po yung kalagayan niyo po dito sa bahay niyo po? Sino pong laging, parang nagiging ano na po ngayon, tatay. Nag-aasikaso po lagi. Sila din po mga ano, Magkakapatid po. mga anak ko po, nagtutulong-tulong sila sa mga ano dito. Tulong-tulong na lang po sila. Sa pag ano po. Siya po. Tapos kayo po, dito na po talaga nagtulog. Dito na po tulungan. Opo, dito na. Tapos Yung yung mga anak niyo po. dalawa ko pong anak dito, yung dalawang lalaki. Tapos yung tatlo pong babae nakikitulog dun kasi nasa Manila man yung tito nila. Dun, Ano po tayo dun sa kalagayan niyo po? Pwede pa daw po mga agapan or ang wala man sinabi lang naman po nung doktor, ano naman po, wala naman pong kahit daw po kung operan daw ako, di nila alam kung dito ang opera. Kaya di na din ako nakapa-opera kasi sabi sa akin hindi na daw ako matagal at sa bidsure ko pa lang daw hindi na daw nila kaya. bakit sobrang lumala na daw po? Noon po malaki taga po ang bidsure ko, sinlaki nito itong yung ano bote niyo po? bidsure yung sugat sa likod. Pero po ngayon po wala man na. Magaling na. 3 years na po. Nadadaan lang po sa gamot. Sa gamot. Ay, kumusta po pala tayo yung ano nyo? Yung gamot nyo pang araw-araw? Ay ano lang po, minsan po naano po ako sa ano lang po sa mga sa ganito po at nakakateter baga pa ako. Opo. Medyo nahirapan din ibis na pagkain na ang ano dito para pupunta. Sa diaper, sa ganito, sa Pero wala ka man pong maintenance na gamot? ano lang po yung sa mga ano lang po yung sa pagpapaano CR kasi hindi din ako Talagang ang ano mo lang is yung ano ka lang. Opo. Wala ka man masyadong iniinom pong gamot ganun. Wala naman po yung mga para vitamins lang pong ano. Kasi ang alam ko pong iba, may maintenance pong gamot. Siya po ay wala man pa akong ano. May binigyan po maintenance o wala lang po yung pang Bili. Wala din po. At Wala lang po kayong kahit nga sa mga pagkain sa ano kulang-kulang din tapos sa ano. At siyempre po nag-i-school pa po sila. So tay, balik po ulit kami sa anak nyo kay Jasmine. Ayan Jasmine, tanong ko si ate mo kung may asawa na si ate mo? Wala po. So, anong oras yung labas niya ngayon? Gabi po yun. Gabi. Kasi ano parang nung nakausap na namin si tito mo, nakakwentuhan namin na talaga yung yung ate mo medyo grabe yung sinasakripisyo para sa pamilya niyo. Kaya medyo na-curious din kami. Grabe yung ate mo masyadong ano yung sa pamilya. Oo, yung sinacrifice niya yung sarili niya para matulungan kayo. At kumbaga, sa tingin mo, kung ikaw yung tatanungin, gusto niya pang mag-aral ni ate mo? Opo.
Talaga lang ang So bro, tanong mo pa, anong gusto niyo pangarap sa paglaki niyo? Ikaw, anong gusto mo sa pag ikaw nakapagtapos? Ano yung pangarap mo sa buhay? Ano po, engineer. Okay. Bakit engineer? Oo. Ang gusto ko po magpagawa ng bahay. Kasi yung bahay niyo ganito, no? Napansin ko nga din bro, yung bahay nila talaga parang ang liit lang bro. Maliit lang. Tapos pang scrap materials Tapos lang. yung lupa, sa inyo tong lupa? Opo. Sa lolo ko po. Sa lulo mo. So Pero wala kayong sariling... wala kayong sariling lupa na lote. Wala ano. Pero ikaw kung gusto mo, parang gusto mong magkasarili talaga na Engineer bro yung engineer yung gusto mo. yung trabaho sa paglaki. Si ate mo kaya, tingin mo, anong dream niya? Siguro nabanggit na. Ano yung pangarap niyang sa paglaki niya? Parang pangarap na trabaho niya. Accountant po ata. Accountant. Ay, saan pala namamasukan si ate mo? Pa? Saan na mamasukan? Anong trabaho ni ate mo? Anong trabaho ni ate mo? Ano po yung nagbabantay po ng bata? Yaya. Grabe, parang ganun. O, ano bro, nag-aalaga ng Nag-aalaga ng bata. So may maliit pa sila bro, kapatid. Yung kapatid mo pala, anong Ilang taon na? taon na? 7 po. 7. Tapos nag-aaral din. Opo. Anong grade nun pag 7? 2 po. Grade 2. Tapos ikaw, grade Grade 10 ka. Si Adrian, ilan na nga siya? Anong grade niya kanina 10. sinabi? Sabi ni 7, Grade 7 po. Grade 7. Ayun. Adrian, mag-aral ka. sayang naman. Sayang kasi lalaki ka pa naman. Tayong mga lalaki ang kailangan kasi kailangan natin nakapagtapos, di ba? Adrian, kung ikaw tatanungin, hawakan mo to. Kung ikaw tatanungin, gusto mo pa mag-aral? Gusto pa bro mag-aral. Bakit ka tumigil? Anong reason mo? So, magbantay kay Papa. Gusto daw bro magbantay kay papa niya dahil naawa nga siya. Kung sakaling Bigyan ka ng chance. bigyan ka ng chance na may magpaaral sa kanya, may magpaaral sa iyo. Mag-aaral ka ba? At tingin ka dito sa camera kasi ito i-upload namin to. So baka kung may mga viewers tayo na gusto kong pag-aralin, di ba? Kayo gusto kong tulungan. Yun, harap ka sa camera para makita ka. And yun, ganito na lang. Kung sakaling may mag-aaral ka, sino yung magbabantay kay papa mo? Yun nga bro, problema. Yun nga yung problema natin. Parang walang magbabantay sa papa. Pero siguro pwede naman magawa niya ng paraan. Magawa ng paraan kasi sayang yung mga bata pa sila. Palit-palitan din. Ayun, Adrian, mag-aaral ka ha? Ikaw, anong yung minsan pumapasok sa isip mo? Naiisip ko po minsan na magtigil na lang kasi para din po mabantayan si Papa dyan makatulong. Ay, grabe bro. Grabe sila. Kasi, yun si ate mo, nagtatrabaho din, sinacrifice yung, niya, no? Yung pag-aaral. Pero wag, para sa akin wag. Kaso bro, kung wala talagang magagawa, panganay pati talagang. Oo, hindi sa kanya kasi naisip daw niya na tumigil din eh. Kasi nga yung ito si Adrian tumigil na dahil nagbabantay siya. Ikaw Bibi, halika dito, lapit ka dito ka dali, lapit ka dito. Kaya ate mo, Huwag kang maya dito kay ate mo yan. tanong mo din, si Adrian pala din tinatanong ko anong pangarap niya sa buhay. Ay oo, Adrian, anong pangarap mo sa buhay? Anong gusto mo? Paglaki, kung sakaling ikaw ay makapagtapos na ng pag-aaral. Engineer. Ha? Engineer. Engineer din daw. Bakit engineer din? Gagawa kong bahay. Bahay talaga, bahay talaga. Bahay talaga bro. Bahay nga kasi nga sa tingin ko parang kagaya ko yan dati na gusto kong kahit man lang makatira baga tayo sa magandang bahay, yung komportable yan. Kumbaga lahat naman tayo may pangarap. Ikaw Bibi. Ano yung masasabi mo kay papa mo? Paglaki mo. Sana lang. Ano pangarap mo na lang? Pangarap mo paglaki mo. Teacher. Teacher. Bakit teacher? Gusto magturo? Gusto mo magturo? O gusto mong galitan yung mga joke. Dahil pinatawa lang namin kayo. Halika dito, lapit ka, huwag ka maliga. Dito ka, dali. Halika. Dito ka, may tatanong lang ako, di naman to masama. Halika dito. Bibi, ikaw, ano yung naawa ka ba kay papa mo? Opo. Anong masasabi mo kay papa mo?
Sana na po magpagaling. Mahal mo si papa mo, mahal mo si papa mo. Gaano mo siya kamahal? Sabihin mo. Sana daw, sabi niya, sana gumaling na si papa niyo. Oo nga sana, winiwish din namin na mas makarecover si papa niya bro. Kasi mahirap din talaga. Naiyak siya bro, naiyak siya. Kasi nga, alam ko naawa siya kay papa niya. And, naawa siya sa sitwasyon din nila. Ano? Bibi, halika dito. Di, harap ka dali. Minsan ba, minsan, paano kapag napasok, anong baon mo? Halika dali. Dala mo bro yung baon. Oo. Sabihin mo, Bibi. Bibigyan ka ng baon ni Coach Ral. Nahihilok na po. Jasmine, doon na lang Jasmine. Kumusta yung baon mo pala minsan? Siyempre, napasok sa school. Di ba sabi mo kanina, minsan naglalakad kayo, di wala ka ng baon, wala kang pagkain sa lunch. Yun. Meron lang po, nabaon po akong kanin. Tapos yung ulam, may baon ka na rin. Opo. Grabe yung ano nila, grabe yung sakripisyo nila. Siya nga pala, anong grade na ni kuya mo? 12 po. Mauwi siya ngayon dito. Mamaya po. Gusto din namin sa pagbalik namin, gusto namin na makausap din si ate mo yung nagtatrabaho kasi medyo na-curious din kami, gusto namin malaman yung sa loobin din niya. Kasi may mga beneficiary din si Kuya Rab na gano'n na panganay na naghihinto sa pag-aaral para magtrabaho, para din sa pamilya nila. Pero yung pinagkaiba sa inyo, talagang yung iba, talagang sobrang kapos sa pera. Compare sa inyo na talagang yung tatay nila bro, talagang... Oo, may sakit. Nakakabilib silang lahat magkakapatid. Oo bro. Nakakabilib kayo sobra. Tsaka, alatang bro na mapagmahal sa tatay nila. Gustong tumigil. Gusto nila tumigil parang tsaka talagang inaalagaan nila. At yun, sa mga gusto pong tumulong po sa pamilya ni Tatay Art at sa gustong kay Jasmine and yung kay Adrian dun sa ate niya. At lalo din sa kay Bibi. Nakakatakot bro kasi baka uminto talaga sila. Oo nga, pwedeng mangyari kung sakaling hindi naman natin sa hinahangad dahil gusto talaga nilang bantayan yung tatay nila. Pwedeng mangyaring huminto sila. Pero sana po, wag naman. So yun po, sa gusto pong tumulong sa kanila, pwede nyo po akong i-message po sa aking Facebook page, Coach Roy Vlog. And pwede rin po sa page po ni Coach Ral Pitt. Ni Coach Ral Pitt. And para po mabigyan ng pang-allowance po. Kasi syempre, din. Tayo, magbibigay din tayo bro. Magbibigay rin po kami sa abot po ng aming makakaya. And syempre po din kay tatay, kay Tatay Art Bin po, kahit po sa kanyang pang-maintenance, yung catheter, di ba? Binibili rin yata yun. Catheter, tapos yung mga, diaper. Mga diaper. At pag nagka-catheter yata, di na nagda-diaper. Kasi nakalabas na siya eh. Ayaw nga pala. Kasi ihi lang yung niya. Yan po, inuulit ko po sa mga mababait po natin na subscribers na nagmamahal po sa Team Kalingap. Ayan, meron po tayong ulit na nakita na isang pamilya na karapat dapat pong tulungan. At salamat po kay Sir Ruben. Yan. Siya po yung nagdala sa atin dito para po matagpuan natin ang pamilya nila. Ayun, at hanggang dito na lang po yung aking vlog. Siyempre magbibigay. Nga pala guys, magbibigay po ako ng kaunting tulong po sa kanila dahil yung aking YouTube channel naman ay hindi pa ako sumasahod. So, sariling pera. Pero sa sunod po, babalikan ko po sila guys. Malapit For sure. Malapit lang, grabe. Napakalapit lang po ng bahay nila. So, siguro next week at saka mga may magbibigay dyan, surprise po natin sila sa mga ibibigay natin. Saka may sahod ako kay Kalingap Rab nagbibigay ako talaga. Bro. Ayun, magbigay po ako kahit kaunting halaga sa kanila para po kila Adrian. Yan. Ito po.
meron pong binigay na 1,500 po. Sa ngayon po 1,500 dahil ito po yung aking nakayanan. So ito, bigay para ito sa inyo. Biglaan lang siya. Biglaan din yung biglaan din kasi itong pangyayari na to. Bigla tayo kasi nakabakante. Ngayon lang kami nakabakante kaya hindi kami nakapaghanda. Tsaka Pero hindi kami nakabiling grocery. oo, yun yung plano ko, magbibili ako kaninang grocery. Kaso yun nga, biglaan lang. Ayun, again, inuulit ko po. Message niyo po ako sa aking Facebook page, Coach Roy Vlog. Siyempre po, hindi po natin pwedeng kalimutan ang ama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Ate Jack Matubang, and siyempre walang iba po kay Kalingap Rab, siyempre. And sa second channel niya, bro, Matubang Vlogs po. yan. And siyempre po, si Coach Ralph Fit po, kasama po natin ngayon. Next time po, sama natin sila Trent San, sama sila Mikoy. Yes po, marami na po kami, busy po sila ngayon, nagwa-vlog din po sila. So, maraming salamat po sa inyong lahat and bye-bye po.